Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Sa oras na ito, binabati po natin lahat ng mga listener, yung makikinig at halo sa ating pagsamba sa gabing ito. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Marami na tayong nararanasan sa ating panahon ngayon. Pero nandiyan pa rin ang kabutihan ng Diyos. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya nagkukulang. Sabi nga, ang mga prayer natin ay naway matapos na itong pandemya na ito. Tunay nga na sa Panginoon, walang imposible, walang mahirap sa Kanya, kaya niyang gawin. Kaya patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos at manampalataya tayo at sa pamamagitan ng awit na ito makita natin na ang Diyos palagi siyang may gagawin. Mas mabuti na alam natin yung kalooban ng Diyos. Alam natin kung paano siya kikilos at gagawa. Basta tayo ay manampalataya sa Kanya. Huwag tayo matakot, huwag tayo mangamba, sapagkat sumasa atin ng Diyos na siyang magpoprotekta sa atin, magbibigay sa atin ng daan, at magbibigay sa atin ng malinaw na kaisipan kung ano ang dapat natin gawin sa panahon ngayon. Kaya manampalataya tayo at magkaroon tayo ng tapang na harapin ang anumang problema, ang anumang pasanin, ang anumang sitwasyon sa buhay natin sa oras nito. Bago tayo umawit, manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y dumulog sa Kanya. Panginoong Diyos na aming sinasamba, pinapasalamatan at itinataas sa aming buhay. Kami po ay sumasa inyo sa presensya nyo, Panginoon, na kami ay patnubayan nyo sa gabi ito. Kami po ay lumalapit sa inyo na may magpapakumbaba. Linisin nyo po kami, ang aming kaisipan, ang aming puso, kalooban, ang aming buong pagkatao, Panginoon. At marapatin mo kami na tumulog sa iyo at sa presensya mo, Panginoon, kami po ay tunay nga na magkaroon ng kalinisan at maging karapat-dapat kami sa iyong harapan sa aming pagdulog sa gabing ito, Panginoon. At alisin niyo po yung mga bagay na gumugulo sa aming kaisipan, ang siyang tumatakip ng mga takot sa aming kalooban, Panginoon. At sa hapon nito ay mapuri ka namin, masamba ka namin, Panginoon, ng may kalinisan sa aming puso. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y umawit. Walang mahirap sa higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, kaya kong gawin. Yes, Lord God. Opo. higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang sa aking isipin, kaya mong gawin.
makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking Kailangan siya nga po, higit maging sa aming karanasan, higit sa aking karanasan, higit maging sa aming iniisip, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord God, you are able. Meron po kayong kakayahan. higit sa aking kalakasan, Amen. Minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. bawat Araw ko ay hawak mo, di mga mangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mga mangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. walang mahirap. Yes, Lord, tunay nga po, walang mahirap sa inyo. Walang Mahirap sa'yo, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. mahirap sa'yo. Oh, walang mahirap sa'yo, Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Luwalhati para sa'yo, sinasamba ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Salamat, salamat sa iyo. Mahirap sa iyo. Minsan pa nga po, walang mahirap. Lang mahirap sa iyo. Hallelujah. Tunay nga po, walang mahirap sa ating Panginoon. Yes, Lord. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan. Walang imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo. Minsan pa, walang imposible sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible. Minsan pa, walang mahirap sa Diyos. Mahirap. Yes, Lord God. O walang mahirap sa iyo. Mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Hallelujah! Tunay nga po, walang mahirap sa makapangyarihang Diyos. Wala pong imposible sa inyo. Ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Salamat, aming Ama. Salamat, aming Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu, na siya naming gabay, na siya nagtuturo at nag-iingat para nga po sa amin. Salamat sa kalayaang handugan kayo ng papuri na awitin. Salamat, dama namin ang iyong presensya sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan ito, maging sa mga tahanan ng bawat kapatid na sumusubaybay sa aming gawain. Dinedeklara ko po ang bukas na kalangitan sa aming gawain ito at sa mga tahanan ng bawat isa, at maging pagkapala ang amin pong buhay, ang amin pong gawain. Minsan ko pang pinapaubaya ang amin pong pakikinig ng inyong nga pong salita. Una, ang iyong bang lingkod ay mababa at tanging kayo po ang siyang maitaas sa aking buhay. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, kaalaman, maging kaunawaan sa gabi nga pong ito. At angkinin namin tagumpay, kabutihan at pagkapala ng pagtugon po ninyo sa aming mga panalangin. At pagsama po ninyo sa aming panalangin. Nagdedeklara ako ng kagalingan sa sino mang may karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ano man ang inyong kalagayan sa buhay, mahal ka ng Diyos at may kakayahan siyang gumawa ng mabuti, magandang bagay para sa inyo. At hanguin tayo sa ating mga inalalagyan in the name of Jesus Christ. Salamat. Ang Diyos po'y nangako na hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Salamat, salamat po aming Ama. Mahal niyo po ang bawat isa. Kaya minsan pa sa inyong kamay namin pinagkakatiwala ang buhay po namin lahat. Salamat po. Patayin mo kami samahan sa aming pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Hallelujah. Yan, sige, palakpak ka sa ating Panginoon. Yan, mapagpalang gabi po sa atin pong lahat, mga CDC, at maging sa mga pwede pong makarinig pa ng aral po natin o atin pong gawain ngayong nga pong gabi. Alam ko po na kayo po ay nasa mabubuting kalagayan, pinagpala ng Panginoon, malusog, mapayapa, at naniniwala ako na punong-puno kayo ng pagtitiwala sa atin pong Diyos. Na po, ang tema po natin ay God is able. Last day na po ito. Last day na po tayo.
Ngayon, ano po, ito po ay, kumbaga, pagpapatuloy, second part ng akin pong itinuro last second Sunday, June 13, na dapat ito po ituturo ko ng June 16, kaya lang po ay nawalan kami ng internet na po nung araw na yon at kinabukasan pa kami nagkaroon ng internet kaya hindi po tayo nakapag-live. Ano po, pero na isang linggo at nung yan, 2 Sunday, ano po, yan, nakapag-live po yung ating po mga mabubuting pastor, si Pastor Dana at si Pastor Ambe. At ngayon po ay aking schedule, ano po, at God is able. Ngayon, tutuloy ko po yung second part nito, there is nothing, ano po, too hard for God. Or nothing is too hard for God. O, ano po, nothing too hard for God, mga kapatid. Walang mahirap para sa ating Panginoon. Ginamit natin noon yung Jeremiah 32 verse 17 and 27. At tumungo po tayo sa Genesis chapter 18. Nagagamitin ulit natin in Genesis chapter 18 verse 9 hanggang 15. Gusto ko pong basahin samantalang sila'y kumakain. Ito po yung dinalaw ng mga anghel sa katauhan na po na nagkatawang tao na po is dinalaw po nila si Abraham at nung verse 9 samantalang sila kumakain tinanong po nila si Abraham nasaan ang asawa mong si Sarah. Nandoon po sa tolda, tugon naman ito. At sa 10, ito po yung word ng Diyos sa kanya. Sinabi ng panauhin, babalik ako sa 1 taon. Sa ganito rin panahon at pagbabalik ko may anak na siya. Noon naman, si Sarah ay nasa may pintuan, nasa kanyang likuran. Ano po? Silang mag-asaway, kapwa, matanda na at hindi na dinarapnan si Sarah. At alam naman natin, baog pa si Sarah noong time na yan. Napatawa ito ng lihim at ang wika, ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak? Ano pa? At kasunod na verses, bakit natawa si Sarah? At sinabi pang, ngayong matanda siya'y saka magkakaanak. Tanong ni Yahweh, meron bang di maaari sa akin? Ano po? O meron bang hindi niya kayang gawin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Ang Diyos po ang siyang magpala ng atin pong pag-uusapan. Katulad po ng important question, dito po sa Genesis 18 verse 14, is there anything too hard for the Lord? I would submit, mga kapatid, to you that the answer is no. Wala pong mahirap sa Diyos. God is infinite. No po, because of no limit. Ang tao lamang po ang meron pong limitasyon. Tayo lamang po ang may limit, but ang Diyos po natin ay wala pong limit. Kaya walang mahirap sa Kanya, meaning, mga kapatid, dahil kaya siya walang limit, dahil pinagsama-sama yung tatlong bagay na Kanyang katangian. God is omniscience. Na po, meaning, siya po yung pinakamarunong sa lahat ng bagay, which means that He is all-knowing. Yan po ibig sabihin ng God is omniscient. Na po. And second, God is omnipresent. Na po, ang Diyos po natin ay He is everywhere at all times. Ano po, siya po ay naroroon sa lahat ng lugar o sa lahat po ng panahon. At panghuli, God is omnipotent. Siya po yung pinaka makapangyarihan, meaning He is all powerful. Ano po, kaya nga po, napakahalaga na yung tanong na yan ay maintindihan natin, there is nothing too hard for God? No. But sometimes, mga kapatid, na po, bagamat ang Diyos po natin ay malinaw na wala pong mahirap para sa Kanya, walang hindi siya kayang gawin, pero maraming tao o kahit po tayo bilang mga Kristiyano na minsan para tayong kumikilos na para bang ang problema natin ay masyadong malaki sa atin pong Panginoon. No po, but there are times when we act like our problems are just too big for God. Kung ang ating mga problema, mga kapatid, ay kasing laki ng tinatawag na Apollo 11. Ano po? Apollo 11 at kung ikukumpara po ninyo sa kalawakan ito, ang kalawakan po ay napakalawak.
na po, ilang Apollo 11 ang pwede pong lumipad diyan po sa kalawakan. Na po, na kung ikukumpara natin yung ating mga problema, like Apollo 11, mga kapatid, ay parang tuldok lamang sa paningin ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, wala pong mahirap sa ating Diyos. At ngayong gabi, tayo po'y maglalaan ng ilang oras o ilang minuto, dahil hanggang 7 tayo, minsan sumasobra tayo, para sabihin sa inyo na wala pong mahirap sa Diyos. Noong time na ito, si Abraham po ay, sabi natin, 99. Si Sarah po ay 89, sapagkat na isinilang po nila ni Sarah, siya po 100 na, si Isaac, at si Abraham, 90 na, at si Abraham ay 100 na. Mga kapatid na po, at imposible na sila po'y magkaanak, sapagkat nung time na yon, sila nga po ay, sabi nga nila, lanta na, tuyot na, at baog na. At parehas po silang tumugon. Actually, sa Genesis 17:17, nung sinabi po ito kay Abraham, siya po yung unang tumawa. Sabi doon, yung muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya? Gayong siya'y 90 taon na. Yun po yung Genesis 17:17. At sa 18 ng Genesis, verse 12, mga kapatid, ito rin po yung tumugon si Sarah. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, wala bang mahirap sa akin? At sa pamagitan po ng kanyang salita, sinagot po ng Diyos ang mga katanungan ito para po sa atin. At sa gabing ito, hindi kita iiwan sa pag-aalinlangan hanggang sa katapusan ng mensahe. Katulad ng sinasabi ko, ang sagot po ay hindi. Wala pong mahirap sa Diyos. Atin pong tignan yung 3 bagay na atin pong bibigyan ng pag-aaral. Yan kanina, is there anything too hard for the Lord? Si Abraham and Sarah. Yan. Number 1, there is no promise too hard for the Lord to accomplish. Wala pong pangako na mahirap sa Panginoon na hindi po niya ito tuparin. Na hindi niya po ito ganapin o gawin. There is no promise too hard for the Lord to accomplish. Literally, mga kapatid, thousands of promises ang Diyos merong ibinigay sa atin. Ibinigay ng Diyos ang napakaraming pangako mula po sa kanyang salita. Ito po ay libo-libo. At alam ko po, hindi po natin ito kayang i-cover sa isang sermon lamang, sa isang pag-aaral lamang, mga kapatid. Hindi natin kayang masakop ang lahat ng ito. Pero, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ang alam ko, mga kapatid, walang isang pangako na hindi kayang gawin ng Diyos para hindi niya po ito tuparin para po sa atin. Yan po ang maganda. Wala pong ibinigay na pangako ang Panginoon sa atin na mahirap para sa Kanya na hindi niya gawin. Bagamat hindi natin masuri ang lahat ng pangako ng ating Diyos, nais kong isaalang-alang ang ilan sa mga ito. 4 po ito. Number 1, yan, the promise of God's presence. Hebrew 13 verse 5, I will never leave thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kahit po sa lumang tipan, kahit sa Joshua, chapter 1 verse 9, hindi ko na po pinalagyan ng mga verses, mga kapatid, gusto ko lang pong basahin. Sabi doon, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan po yung pangako ng Diyos kay Joshua. Kaya matapang si Joshua na kinubkob yung mga bansa, bayan na pwede nilang masakop. At sa Matthew 28 verse 20, and behold, I am with you always is the end to the end of the age. Ang Diyos po ay kasama natin hanggang matapos daw ang mundo. Kung sa palagay po natin na parabang tayo po ay nakakadama, na parabang ang layo ng Diyos sa atin. Sa mga panahong iyon, mga kapatid, dapat nating alalahanin yung Kanya pong pangako na hindi niya tayo iiwan
at hindi niya tayo pababayaan. Makasisiguro tayo na ang Diyos po ay lagi nating kasama anuman ang ating kalagayan. Sabi ng Isaiah 43 verse 1 na po to 2, dumaan man daw tayo sa apoy, hindi tayo masusunog, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Kaya kung ikaw ay dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok, o ikaw man ay merong karamdaman, mga kapatid, huwag kang matakot. Hindi ka iiwan ng Panginoon sa iyong sitwasyon. Ano po? Yung mga magulang natin, kung ang anak nila ay may mga karamdaman, nakaagapay po sila, nakaantabay po sila, nakabantay po sila, nandyan lamang po sila, handa pong magsakripisyo. Kung ating pong mga magulang ay ginagagawa po yun, paano pa po ang ating pong Panginoon? O kung meron ng magulang, sabi ng Psalms 27 verse 10, sabi doon, iwanan man tayo ng ating ina at ama, ang Diyos ay mag-aaruga sa atin. Ang Diyos po ang mag-aaruga sa atin. Ang Diyos po ang gaganap na po ng tungkulin na hindi nila nagampanan. So yan po yung promise ng ating pong Panginoon sa atin. At hindi po mahirap para sa Kanya na hindi niya yan tuparin sa atin. Sabihin mo sa iyong mga kasama, kung meron kasama, sabihin mo sa Kanya, hindi ka iiwanan at pababayaan ng Diyos sa iyong kalagayan. Second, the promise of God's protection. Ang sabi niya kay Abraham, I am thy shield. O, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Na po, yan po yung promise niya sa Genesis chapter 15 verse 1 kay Abraham. Dito pa pinapakita, hindi mahalaga kung ano man ang kinakaharap natin na mga pagsubok sa buhay natin ito. Hindi mahalaga kung ano man ang itapon, ibato ng kaaway sa atin. Sapagkat ang Diyos po ang ating kalasag. Ang Diyos po ang magtatanggol sa atin laban sa Kanya. Kaya maaari tayong magtiwala sa Kanya na po, napangangalagaan tayo ng ating Panginoon sa bawat araw. Psalms 91 verse 3, ano nakalagay doon? Sa panganib at bitag, ika'y Kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Wow! Ito po, claim po natin ito mga kapatid. Anumang salot na po, like pandemic na ito. Ano po? Hindi ka magdaranas. Sabi niya, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kangang nakatitiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Mga kapatid, ating pong panghawakan yung mga pangakong ito ng ating Panginoon. Number 1, God's presence. Second, God's protection. At pangatlo, the promise of God's provision. Ang lahat ng mga yan, mga kapatid, ay walang kahirap-hirap na kayang tuparin ng ating Panginoon. Ano sabi niya? May God supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Mga kapatid, yan po ang pangako ng Diyos. Kaya anumang kailangan, meron tayo. Ang Diyos ay maaaring magbigay para sa atin. Lagi nating tandaan, ikaw ay anak ng Diyos na kataas-taasan at pag-aari niya ang lahat. Panghawakan po natin yung mga salita pong iyan. Actually, 4 lamang po yung needs ng tao, yung 4 basic needs na pangangailangan ng tao pagdating sa physical. Ano yung pangangailangan sa physical? Sabi ng Matthew chapter 6, ano po? Verse 31 hanggang 33, mga kapatid, di ba? Yung pangangailangan sa damit, pangangailangan sa pagkain, pangangailangan sa inumin. At sabi ng verse 32, wag niyang, batid ng Diyos ang inyong pangangailangan. Susuotin, ano po, dadamitin at iinumin. Iyan ay inaalala lamang ng mga Gentile. Pero tayo, hindi naman na tayo Gentile ngayon, tayo po yung mga Kristyano na, dahil nagbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Ang tangi lang natin gawain ay yung verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Mga kapatid, hindi ka maghahabol ng pagkapala. Ang Diyos po ang siyang maghahabol ng atin pong mga pangangailangan. Ano po ang pagkapala po? Ang siyang hahabol para po
sa atin. At verse 34, wag mo ikabahala ang araw para bukas. Hayaan mo ang bukas ang mamroblema sa kanya. Ang intindihin po natin, yung araw para po sa ngayon. At asahan po natin, ang Diyos po ay may kakayahang ibigay ang lahat ng ating pangailangan. Sabi ni David, Psalms 37, verse 25, matanda na ako't mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat. Mga kapatid, tapat po ba tayo sa Panginoon? Di ba? Ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya'y naging hampas lupa. Nag-double D. Ano po? Yan ang sabi po ni David. Mula bata hanggang sa tumanda, wala siyang nabalitaan na sa taong tapat na namumuhay sa pananampalataya, pinabayaan ng Panginoon. O anak niya ay naging hampas lupa o namalimos. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos po ay laging may nakalaan. Kung paanong meron siyang nilaan, ng nihandog ni Abraham si Isaac, na merong ram agad na nasabit ang kanyang sungay at iyon naging kapalit bilang handog kay Isaac. Kaya nga nasabi ni Abraham, God will provide. Mga kapatid, promise po iyan ng ating Panginoon. At pang-apat, the promise of God's perfect plan. All things work together for good to them that love God. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan o nagkakalakip-lakip para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Pinapakita lang dyan, hindi mahalaga kung ano man ang maaari nating kaharapin sa buhay na ito. Ang Diyos po, lagi niyong tandaan, ay meron pong plano. There is purpose for every storm and every struggle. Na po, lagi pong may layunin ang Diyos sa bawat bagyo at bawat pakikibaka po natin bilang tao. At ang kanya pong promise, mga kapatid, ano po, He work for us, for our good. Nagkakalakip-lakip ang lahat ng iyan para po sa ating ikabubuti. Wala pong pinlano ang Diyos na ikasasama natin. Jeremiah 29:11. Na po, hindi para tayo mapahamak, kundi ang plano niya po ay para sa ating ikabubuti at bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap, sa future. At iyan po yung mga kinukot natin. At Romans 8:28, sa mga panahong ito, nasa pandemya tayo, nasa panahong ito na parang tayo po ay labis na nag-aalala, labis na natatakot, mga kapatid. Panghawakan po natin yung lahat ng pangako ng atin pong Panginoon. Ilagay po natin ito sa atin pong isipan. Topic natin nakaraan, change your mindset. Na po, magbago tayo. Minsan susundan ko pa yan. Na po, yung positive thinker. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. Ang Diyos po ay meron pong magandang plano sa atin. Kaya naman ang ating kinakarap sa buhay, sa ngayon mga kapatid, may plano at layunin ang Diyos para dito at nangako siya, nagagawa siya, magkakalakip-lakip ang lahat na ito para sa ating ikabubuti. Na po, may dahilan ang Diyos. Bakit ka dumanas ng bagay na para bang, sabihin natin, ikaw ay nagkasakit, ikaw ay nawalan, ikaw ay nalugi. Ano po, may dahilan ang Diyos sa lahat ng bagay na iyan. Ano po, at ang dulo niya mga kapatid, para po lagi sa ating ikabubuti. Kaya, again, apat lamang po yan. Kung ibubuod lamang po natin mga kapatid, wala pong pangako ang Diyos na mahirap para hindi niya po ito tuparin. The promise of God's presence, protection, provision, and perfect plan. Hindi na po ako nagkwento dyan. Sa Romans 8:28, alam ko po, marami tayong pwedeng ikwento po dyan. Purihin po ang dakilang Diyos. Second, there is no prayer too hard for the Lord to answer. Balik tayo kay Abraham. Humanly speaking, mga kapatid, si Abraham and Sarah ay mahirap pong magsilang. Mahirap pa pong maglihi. Ito pong si Sarah, dahil nga po matanda na, bukod doon, baog pa. Imposible para po sa ating pong pananaw bilang tao. But it was nothing for the all-powerful God. Ngunit wala ito para sa makapangyarihan nating Diyos. Nating Diyos mga kapatid. God has promised Abraham
that He would make him the father of a great nation. Yan po yung pangako niya, na si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. But time went on, and Abraham and Sarah did not have a child. Ngunit nung time na mga yon, mga kapatid, wala pa rin po silang anak. Sila po ay naharap na po sa oras ng parabang kawalan ng katiyakan o pagkabigo. Bagamat sila po ay tapat na naglilingkod, kumikilala, sumusunod sa atin pong Panginoon. Ngunit sa lahat ng iyon, alam natin mga kapatid, ang Diyos po ay may plano para sa Kanya. Sa Kanyang oras at sa Kanyang pamamaraan, naniniwala tayo, nung time na yon, sasagot ang Diyos sa kanila nga pong pananalangin. Na po, sa kanila nga pong pananalangin. So, nung gusto ko pong sabihin, maaaring sa atin din po mga buhay, tayo rin po ay meron pong mga problema na matagal na po natin, sabihin natin, kinakaharap, o maaaring maraming araw kang naglalakad sa isang, sabi nga, bali o libis, libis ng yung dinaraanan, mga kapatid. Maaaring ikaw ay marami ng dasal na ginagawa sa iyong hinihingi sa ating Panginoon, pero para bang hindi ka pa rin niya sinasagot sa iyong panalangin, o maaaring para bang pakiramdam mo 1,000 miles in layo ng Diyos para po sa iyo. Para bang maaari mong isipin, wala ang ating Panginoon. O para bang wala siyang pakialam sa atin. Hayaan po ninyo, ay paalala ko sa inyo mga kapatid, na ang Diyos po natin ay hindi gumagawa sa ating oras. Ngunit palagi siyang nasa oras. Sabi niyan, God does not work in our time, but He is always on time. Ano po, alam naman natin, ang oras ng Diyos sa tao, ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang para sa Kanya. Huwag tayong mainit. Kung ilang taon na ang iyong request, ay para bang hindi ka ba sinasagot ng Diyos. At sa mga bagay na ganito, mga kapatid, sa mga mahihirap na panahon, minsan dito po ang tao ay natutuksong gawin yung mga bagay sa pamagitan ng kanyang sariling kamay. Si Abraham at si Sarah po ay nagkaroon ng pagkakamali. Sila po ay nag-decide sa kanilang sarili, nawalan sila ng pasensya, nawalan sila ng tiyaga, nagpasya silang gawin ang mga bagay sa gusto nila. Hindi nila nahintay ang panahon ng Diyos na sila po ay mismo bibigyan ng anak. Napagpasyahan nila, nasabi ni Sarah, baka bibigyan ako ng anak sa pamagitan ng aking aliping si Hagar. At napapayag niya naman, ito pong si Abraham. Sinipingan ni Abraham si Hagar, at alam po natin, ito po ay nabuntis. At nagkaroon ng anak na si Ismael. Alam natin mga kapatid, hindi iyon ang nasa isipan ng ating Diyos. At sa Kanya pong ginawa, yun po ay nagkaroon ng consequences. Nagkaroon po iyon ng bunga. Alam naman natin, katulad ng lahi ni Ismael. Na naging sakit sa buhay, ng mga Kristiyano. O, si Hagar mismo, na alipin ni Sarah, ay mismo, siya po yung naging tinik para sa kanya. Sapagkat nung ito po yung nagkaanak na, tinutokso-tokso na po siya nito. At magitagal po yun. Sapagkat 14 years na po si Ismael nang isinilang po ito pong si Isaac. So, ano ibig kong sabihin mga kapatid? Hinikayat ko kayo na tayo po'y matuto mula sa kanilang pagkakamali. Huwag po nating hayaan, tayo po ay mauna sa gusto ng Diyos at gawin natin sa sarili nating pamamaraan, yung gusto ng ating Panginoon. Alam po natin, iba po yung tinatawag na good idea sa tinatawag na godly idea. Maaring yung iniisip mo ay para bang mabuti. Pero iyan ba talaga ang gusto ng Diyos? Iyon ba talaga ang gusto ng Panginoon na sa pamagitan ba ni Hagar sila'y magkakaanak? Di ba? Kundi, sabi ng Biblia mismo, hindi sa sarili mong binhi ikaw ay magkakaanak. Kaya yun po. So, tignan natin. Remember that no prayer is too hard for God
to answer. Sa Biblia, napakarami pong halimbawa na ibinigay sa atin na sinagot ng Diyos ang kanila pong pananalangin. Ano po? Remember that no prayer is too hard for God to answer. Like Moses, alam naman po natin si Moses, nung sila po'y hinayaan ng makalaya sa Ehipto, sila po'y naglakbay, at alam natin yung pinakadulo ng kanilang lakarin o lakbayan, mga kapatid, ay dagat, habang ito naman po si Parao ay nagising sa pagkaulirat at hinabol nila ito pong mga Israelitang nagpuprosesyon, naglalakbay, mga kapatid. At nung marinig nila yung yabag sa likuran, sila po'y nahintakutan. At ito namang si Moses na nasa unahan, mga kapatid, ay nagtanong sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ano yung hawak mo? Ano po? Nanalangin sa Diyos. Tumawag sa Diyos. Ano yung hawak mo? Agad-agad, siya po'y sinagot ng ating Panginoon, ihampas mo sa dagat. At alam po natin, mga kapatid, ang dagat po ay bumuka. Ito po'y naging highway na tuyo hanggang sa nakalakad. Ito po mga Israelita at hinabol pa rin ng mga kawal ng pero na merong 600, mga kabayo, mga mahuhusay na mandirigma at nasa gitna na sila. Iyon. Shortcutin na po natin, mga kapatid, sila po'y namatay lahat at nagkandalunod sapagkat bumalik po yung tubig na bumuka at nalunod po ang lahat. So, pinapakita ko lamang po, mga kapatid, sa isang iglap, si Moses ay tumawag sa Panginoon. At agad, siya po'y sinagot ng ating pong Diyos. Isa pong classic example. Pangalawa, si Elijah, nung kanila pong showdown sa Mount Carmel, laban sa mga huwad na propeta, mga false prophet, na halos 850. Bilisan ko po yung pagkikwento. Alam po natin, sabi ni Elijah, total, mas marami kayo na yung maunang tumawag sa Diyos nyo. Tumawag sila sa Diyos nila, at nung magtatanghaling tapat na, inaasar na sila, binubuska na sila ni Elijah, o baka naman may pinuntahan, baka naman kaya natutulog, sige na, lakasan niyo pa magtawag. Nagsayaw-sayaw sila, hanggang sugatan na nila kanilang katawan, hanggang sa dumating yung alas 3 ng hapon, mga kapatid, tapos na yung kanilang pagtawag. At time na nito pong si Elijah. At sabi po ng 1 King 18:36 hanggang 39, na ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa. Ano sabi diyan, mga kapatid? At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. 37, dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila inyong pinagbabalik loob. Noon di, ano ginawa? Nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lamang ang Diyos. Diba? Purihin pa ang Panginoon. Alam ko naman natin, mga kapatid, bago magsimula ang handog ni Elijah, sabi niya sa mga tao, o sige, basahin niyo yung handog. Alam naman natin, halos naglabak na po yung kanal na po. Pero sa isang iglap, nung tumawag, ito pong si Elijah, agad-agad dumating ang katugunan ng ating Panginoon. Tinupok po yung handog sa pamagitan ng apoy. At doon biglang-bigla, mga kapatid, yung mga tao ay nagsabi, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. Para lang ipakita sa atin, mga kapatid, wala pong mahirap sa Panginoon na hindi niya sagutin ang ating mga dasal. Sino yan? Si Jairus na lumapit sa ating Panginoon sa Luke chapter 8 verse 41 to 56. Kwento ko na lang. Sabi niya kay Jesus, punta po kayo sa bahay kasi po yung aking anak na babae na 12 taon ay naghihingalo. So, nakumbinsi na si Jesus na pumunta. Habang sila ay naglalakad, mga kapatid, marami pong mga tao nakasabayan nila at meron po roong isang babae na ang babaeng ito ay inaagasan ng dugo. Ano po? For 12 years. Kung 12 years na yung anak ni Jairo, 12 years na rin, mga kapatid, na ito pong babaeng ito ay inaagasan ng dugo at halos yung kanyang kayamanan ay naubos na. At sa kanyang iisipan, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. At yun po yung nangyari. Si Jesus
ay tumigil at nakaramdam siya, sabi niya, sinong humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, marami po mga tao nakasabay po natin, marami po dumidikit sa inyo, marami po nakakahipo sa inyo. Pero sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? At doon, sabi ng babae, hindi nalingid sa kanya, hindi pala nalingid kay Jesus yung kanyang ginawa. At sabi niya, ako po. Sabi ni Jesus, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. So, ano ibig natin sabihin mga kapatid? Si Jairus po ang naunang lumapit kay Jesus. Pero maya-maya, na-experience minsan po sa ating paglapit kay Jesus, meron pong testing ng ating pananampalataya. Ano po yung testing na ito? Una, delayed. Naghihingalo, pero sila'y na-delayed. Buti hindi sinabi ni Jairus doon sa babae, ako ay number 1, bakit ikaw nauna pa sa akin? Ano po? Hindi. Ano po, di ba? Yun po. At after nun, nagpatuloy na po sila. At eto naman, mula sa bahay ni Jairus, nasa lubong niya, meron pong isang tauhan galing sa kanyang tahanan. Ang nagsabi, wag niyo na pong abalahin ang guro. Patayin na po ang inyong anak. Death. Una, delayed. The testing of faith. Second, death. Mga kapatid. Ano po? Pero ako naniniwala, anumang patay na na-experience natin mga kapatid, ano po? Kaya pa rin po iyang buhayin ng ating Panginoon. Business na namatay, di ba? Kaya po iyang buhayin ng ating pong Panginoon. Relasyong nasira, ano po? Kaya po iyang buhayin ng ating Panginoon. Nawalan ng trabaho, kaya pa rin po iyang buhayin ng ating pong Panginoon. At panghuling, testing ng faith, doubt. Nung pagdating nila sa tahanan, nakarinig sila ng mga karaying lady, mga bayarang taga-iyak. Naghihiyawan, nagnangawaan. Parang yung pelikula ni Sharon Cuneta, The Crying Lady. Sa Israel, totoo po yun. Tradisyon po nila, kaugalian po nila yun, na kapag merong namatayan, ay meron pong taga-iyak. At pagdating nila doon, sabi nila, patayin na po yung inyong anak. Sabi ni Jesus, natutulog lang siya. Mga kapatid, natutulog lang siya. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, ang ikatlong testing doubt. Yung pagalingan. Kaya lahat ng mga nagda-doubt, yung mga nagsasabing patay na, lahat sila pinaalis ni Jesus. At sinama niya lang po si tatlong alagad, yung kanyang mga alagad, mga kapatid, at yung magulang ng bata. At nung nandun na sila sa loob ng kwarto, ang sabi ni Jesus, Ining, bumangon ka. Wow, mga kapatid. Di ba? Dahil sa pananampalataya ni Jairus, naka-experience ng delay, death, and doubt, na pwede pong sumagi sa kanyang isipan, pero yung sabihin niya yung mga kapatid. Pero, agad-agad mga kapatid, si Jesus nagtungo po roon at nabuhay po itong babae. Pinainom po ito, mga kapatid. Pinainom po yung bata at nabuhay po ito. So, wala pong panalangin na mahirap sa Diyos na hindi niya sagutin. Isa pa, si Herod. Nung hinuli niya si Peter at dinala sa bilangguan, para i-schedule na rin po na ito po ay pugutan ng ulo. Habang siya po ay nasa bilangguan, ginagawa ng mga simbahan? Siya po, when Peter arrived at the prayer meeting that night, he had to testify about how great God is. I can hear him say, Herod is powerful, but there is no prayer too hard for my God to answer. Pero hindi yan yung Acts 12.5. Ito yung laman na po ng Yung Acts 12.5, ang ginawa po ng iglesia, mga kapatid, siya po ay ipinagdasal. Okay? At habang sila ay nagdarasal, habang si Peter ay nakabilanggo, ano pong ginawa ng ating Panginoon? Meron ba yan? Ay wala. Yan na. Ano po ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Si Peter, habang natutulog, siya po ay ginising. Ano po? At si Peter, hindi niya namamalayan, siya po ay dumaan sa unang selda na mayroong 4 na bantay. Alam niyo po, pangalawang selda, 3 selda, 4 na selda, 3-4 ang bantay, 16 na mga kawal na mayroong mga nakasarang selda. Nakalock po iyon, mga kapatid. Pero si Peter ay nakadaan doon at yung pader, mga kapatid, hindi naman sila sa pinto dumaan, sila po ay dumaan sa pader, nakatagos po siya. At nung nasa labas niya, sabi niya, naginip ba ako? Gising ba ako? Siguro sinampal-sampal niya ang kanyang mukha at kinurot-kurot yung kanyang kamay. Hindi pala siya naginip. At saan siya nagpunta? Sa bahay kung saan nagtitipon yung mga alagad. At tumatok po siya at may lumapit na babae, si Rhoda. Habang tumatawag siya, di ba, katok siya ng katok, at nabosesa nitong si Rhoda,
Itong si Pedro, anong ginawa ng bata? Siya po ay, dalagita to no? Hindi niya binuksan ng pinto, pumunta siya sa mga alagad at sinabi sa mga alagad, sabi niya sa mga alagad, andiyan si Peter sa pinto, ha? Yung mga alagad, mga kapatid, hindi naniwala. Hindi nila pinaniwalaan ng kanilang mga dasal, sinagot ng Diyos. Ang sinabi nila, naku, baka multo niya yun, nakakulong yun, paano siya makakalaya? Mga kapatid, ganoon. At minsan, iyan po yung problem sa maraming Kristyano. Paniwalaan mo ng iyong dasal, walang mahirap sa Diyos para hindi niya sagutin. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, habang ang simbahan ay nagkakaisang nanalangin, humakbang kumikilos ang ating Panginoon. Gaano? Karami na pong answer prayer. Tayo po sa ating GC na mga kapatirang humingi ng request. At tayo po ay sabay-sabay na pinapanalangin po ito, mga kapatid. Minsan, di ba, nag-ano tayo doon, nag-amen po tayo doon, yung, di ba, naglalagay tayo ng prayer, na po, yung emoji na prayer, mga kapatid, at yung iba pa, pansinin natin ang response, sasabihin ng ating mga kapatid, salamat mga kapatid sa inyo nga pong mga panalangin sapagkat negative ang resultang swab test nito, etc. Salamat, nakapagsilang ng ganito, ng maayos. Di ba mga kapatid, iyon po, yun nangyari. Kaya paniwalaan mo yung iyong dasal. Di ba? Dapat ang ginawa ng mga alagad, aba, buksan nyo. Ibig sabihin, sinagot tayo ng Diyos sa ating panalangin. Purihin po ang Diyos. So, pakita lamang, sample lamang po yan. At isa pa, si Paul and Silas were arrested and whipped with many stripes. Alam niyo mga kapatid, itong si Paul sa si Silas, hindi nila sinisi ang Diyos. May gusto silang puntahan ng lugar, pero sinansala sila ng Holy Spirit. At nagpunta sila sa gusto ng Holy Spirit. Pero nandun na sila sa lugar kung saan sila po ay nangaral, sila po ay ikinulong. At habang sila po ay nasa kulungan, inaresto, at hinagupit, mga kapatid, pagdating po ng verse 25, nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Wala rin silang picture. Ayan, di ba? Ayan, pansinin niyo po, nakakadena pa, nakakahoy, di ba? Yan po yon. At sa verse 26, walang ano-ano'y lumindol na malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Actually, may gusto pa nga patayin ng gwardiya nung malaman niya wala yung mga bilanggo kasi lahat yung mga bilanggo na ito ay nakikinig na kay Pablo sa kanilang pangaral. Habang maawit, habang nanalangin, pinapanood ng mga bilanggo. At biglang lumindol at lahat, mga kapatid, nabuksan mga pinto, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. I'm free. Di ba? Sila po'y malaya pong lahat. At nang makita ng alagad, magpapatiwakal sana, akala niya nakatakas, pero sabi nila na handito kami. At alam naman natin mga kapatid, ang dulo nun, na born again. At yung ginagamit natin na Acts 16:31, me and my family, di ba? Isa man sa ating pamilya, di ba? Ang sumampalataya sa ating household, mga kapatid, ang lahat po ay maliligtas. Yun yung context po niya, mga kapatid. So, para na ipakita sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos po natin, wala pong mahirap sa Kanya na hindi niya sagutin yung atin pong mga panalangin. Kahit ako may patotoo, minsan kami po ay nasa Bible Forum at pag-uwi namin, nasa Cubao kami, alanganing oras, mga 10:30 na, mga kapatid, ang hirap pong sumakay doon. Ako po ay napapikit at sinabi ko, Panginoon, bigyan mo kami ng sasakyan. Alam niyo po mga kapatid, agad-agad, pagmulat ng aking mata, nagulat na lang ako kung saan galing yung sasakyan, huminto sa harapan namin. Ilan po kami, grupo po kami. Marami po kami kapag pumunta kami ng Arcegas. Para bang mula dito sa Balanga City, pupunta ka ng ano tawag ito? Hindi Orani. Punta ng Pampanga. No, San Fernando. Pupunta ng San Fernando. Ganun kalayo. Ano po? Kaya, purihin po ang dakilang Diyos. Ganun po yung nangyari agad-agad. Papakita mga kapatid na sabi ng Mark 10:27, with men it is impossible but not with God. For with God all things are possible. Pagkapakita lamang, there is no prayer too hard for the Lord to answer. Sabi yan, the devil knows that there is power in prayer. Alam niyo po mga kapatid yun. This is why praying is such a struggle. Sometimes, kaya hindi kayo nagtataka, minsan ang ating pong pananalangin ay para bang struggle, pakikibaka. Ano po? Our great adversary will do all that he can to prevent God's people from praying. Di ba? Kaya purihin po ang Diyos. Sa Psalm 119 verse 1, sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He maketh me to lie down in green pastures. He maketh me to lie down in green pastures. All that he can to prevent God's people from
praying. Alam niya yon, kaya gagawa ang ating kaaway ng lahat ng kanyang mga kaya para maiwasan gawin ng mga Kristiyanong manalangin. Ano pa? Para hindi makapag-pray kasi alam niya yung kapangyarihan ng pananalangin, mga kapatid. Sabi po ni Samuel Chadwick, Satan dreads nothing but prayer. His one concern is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, prayerless religion. He laughs at our toil. He mocks our wisdom, but he trembles when we pray. Mga kapatid, walang kinatatakutan ang kaaway natin, kundi ang tayo po ay nagdarasal. Di ba? His one concern is to keep the saints from praying. Iniintindi niya yan, mga kapatid, na concern niya yan, na ang mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi po ay wag pong manalangin. Na po, sabi diyan, he fears nothing from prayerless studies. Wala siyang kinatatakutan, wala sa walang pag-aaral, na walang panalangin. O walang gawa ng panalangin, mga kapatid. Pero sabi diyan, mga kapatid, natatawa lang siya sa ating pagod, nililibak niya ang ating karunungan, ngunit siya po'y nanginginig kapag tayo ay nagdarasal. Kaya huwag tayong tumigil o magsawa sa atin pong pananalangin. Hallelujah! Kaya pangalawa po yan. Pangatlo, punta na po tayo. There is no problem too hard for the Lord to solve. Wala pong problema ang Panginoon na hindi niya kayang lutasin. Sabi ng Genesis 15, 2-6, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ang gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo mga bituin, kung mabibilang mo sila, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging mga lahi mo. At sa 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh, pinaniwalaan niya yon, at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. One of the most important elements sa prayer is faith. Faith, mga kapatid. You have problem and circumstances, mga kapatid, na para bang imposibleng hindi sagutin ng ating Diyos. Anong dapat natin gawin? Tayo po ay manampalataya na may kakayahan ng Diyos na sagutin yung ating pong panalangin, at anumang problema meron tayo ay kaya niya po iyang tutasin. Maaring naharap tayo sa ilang di ka paniwalang suliranin sa iyong sarili, mga kapatid, o meron kang problema na para bang napaka-imposible mo mapagtagumpayan. Siguro sinubukan mo yang malutas sa sarili mong kaparaanan, ngunit ang dulo mukhang lalong lumala. Hayaan mo, hikayatin kita na muli kang lumingon, muli kang bumalik sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya. Tandaan mo na walang mahirap sa Kanya problema na hindi niya kayang lutasin. Punta tayo sa ilang sample ng Biblia kung paanong tinugon ng Diyos yung mga suliranin ng tao. Kung paano niyang pinakain ang 5,000 tao. Alam po natin, mga kapatid, gabi na, noong time na yun, alanganing oras na, nag-aalala yung mga alagad, kaya sabi nila, pauwi na ni Jesus yung mga tao. Sapagkat wala silang may papakain. Pero sabi ni Jesus, hindi, kayo ang magpapakain sa kanila. So, sa bagay na yun, ang problema na sila. Sapagkat iniisip nila, walang sapat na tindahan na merong baga pagkain na kayang pakainin yung 5,000 lalaki lang. Bukod pa sa mga bata at bukod pa sa mga babae. Pero sa oras na iyon, andyan si Andres, nakakita na isang bata, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi ni Jesus, matapos siyang manalangin at nagpasalamat sa Panginoon, sabi niya, sige, ipamudmud ninyo. Wow, napaka-imposible. Yung 5 tinapay, napakain ng 5,000 at 2 isda, bukod pa bata, bukod pa babae. Wow, meron ka bang ganyang klaseng problema? Di ba? Na iniisip mo na para bang napaka-imposible, mga kapatid. Wala pong imposible sa Diyos na hindi niya kayang lutasin. Isipin nilang po yan. Nung siya imuwi,
O, di ba? Nang siya'y nagpunta sa tahanan ni Marta at ni Maria habang nakalibing na po si Lazaro at 4 na araw na po itong nakalibing. Mabaho na nga po. Yan yung topic natin noon. Noong June 13, mga kapatid. Pero, ang sabi ni Jesus, alisin ang bato. Lazaro, lumabas ka. Kaya naman, si Lazaro, mga kapatid, ay nabuhay na muli. Isang gabi, yung mga alagad, habang nauna sila kay Jesus, na naglalakbay sa karagatan. Ano po? Nasa sila sa unos. Di ba? At takot na takot sila. Habang ito namang si Jesus ay ano ginawa? Naglakad sa tubig. Ano po? At si Pedro nga po, sa Matthew chapter 12 po yun, mga kapatid, si Pedro ay, sila nga po yung una natakot. At naglakas ng loob si Pedro. Sabi kasi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Sabi ni Jesus, sabi ni Pedro kay Jesus, kung kayo po yan, sabihin po ninyo, pumunta ako dyan. At alam naman natin po yan, mga kapatid. Ano po? At meron din istorya sa Mark chapter 4, kung saan, habang sila ay naglalakbay, nasulubong nila ang unos, habang si Jesus ay nasa dulo ng barko, o bangka, mga kapatid, natutulog, nakahilig sa unan. Sila'y takot at takot at ginising nila si Jesus. At sabi ni Jesus sa kanila, mga lahing walang pananampalataya. Kasama ninyo ako, bakit kayo mag-aalala? Pinatigil niya po yung unos, pinatigil niya ang alon, mga kapatid. Yan, di ba? So, pagpapakita lamang, mga kapatid, yung mga bagay na iyan, mga kapatid, na lahat ng klase ng pwedeng himala ay kayang gawin ng atin pong Panginoon. At naniniwala tayo, at dapat natin paniwalaan, kung ano ang ginawa ng Diyos noon, ay kaya niya rin pong gawin ngayon. Tayo pong lahat ay nagtitiwala, tayo pong lahat ay naglilingkod, tayo pong lahat ay sumasampalataya, mga kapatid, sa Diyos natin na walang mahirap sa Kanya. 3 bagay, walang mahirap na pangako na hindi niya kayang gawin, walang mahirap na panalangin na hindi niya kayang tugunin, walang mahirap na problema na hindi niya kayang resolbahan. Ano po? Tignan po natin, mga kapatid, kumusta po yung pangakong ginawa ng Diyos kay Abraham at Sarah. Alam mo, ang tila imposible ay naging posible. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako ayon sa panahong sinabi ng Diyos. Si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. This shows us, mga kapatid, sabi diyan, this shows us that the promise was not too hard for the Lord to accomplish. The prayer was not too hard for the Lord to answer, and the problem was not too hard for the Lord to solve. Ang tangi lamang po natin gawain, purihin siya, pasalamatan siya, luwalatiin siya, at sambahin natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay infinite God. Siya po ay omnipotent, omnipresent, all powerful. Ganyan po makapangyarihan ang Diyos, kaya po walang mahirap sa Kanya. Kaya kung meron man tayong mga suliranin sa buhay, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mga kapatid, paniwalaan mo ang Diyos. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pabayaan. Kaya niyang resolbahan ang atin pong mga panalangin. Nangiwala ba kayo? Ang ating mga dasal ngayong gabi ay kayang tugunin ng atin pong Diyos. Bibigyan ko po ng time si Cecil na po para ipanalangin po yung ilang bagay lang po yung Diyos natin, family natin, at kahit po sa bansa natin para ilid tayo sa isang dasal na ito. Sige, Cecil, ikaw naman. Magandang gabi ulit, mga kapatid. Napakinggan ko kanina yung nahati ang dagat. Bakit kaya nahati ang dagat? Dahil kailangan ng tao na tumawid para sila maging safe, makatakas doon sa mga humahabol sa kanila, mga kaaway. Kumbaga, sa ating pananalangin, ang pwede pong mangyari ay gagawa ang Diyos ng daan sa buhay natin, sa lahat ng ipagpe-pray natin.
Iyon lang naman talaga. Kaya tayo nananalangin dahil nanampalataya tayo na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya manampalataya tayo, nagagawa ang Diyos ng daan sa buhay natin, sa anumang ipapanalangin natin. No? Kaya kung meron kayong mga panalangin, pwede nyo pong isend sa ating link, sa ating i-message nyo lang po kahit po wala tayo sa prayer meeting, basta may mga prayer request po kayo, nababasa po yan para ipanalangin. Ano po? So magsimula po tayong manalangin para sa ating mga bansa. Lahat po ng mga nakikinig sa gabing ito, sabayan niyo po ako sa pananalangin para sa ating bansa. Mahal na Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Sa oras na ito, pinapanalangin po namin ang aming bansa na nakararanas ngayon ng pandemic na ito, Panginoon, COVID-19. Marami pong tao ang sa oras na ito ay nangangamba, natatakot, tunay nga na nag-iisip para sa kanilang kakainin, mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Hindi po lingid sa iyong paningin, sa iyong pandinig, Panginoon, ang mga karaingan ng aming bansa. Kaya dumudulog kami na ito po ay tugunan niyo po, Panginoon. At pinapanalangin na rin namin na ang pandemyang ito ay mawakasan na, Panginoon, upang maging malaya kami na makapagtrabaho ang aming mga nagtatrabaho, yung mga manggagawa na nangangailangan ng trabaho, Panginoon, yung mga nangangailangan pa, Panginoon, ng mga kagalingan. Tunay nga na i-provide niyo po lahat ng kailangan, O Diyos. Ang aming presidente, ingatan niyo po siya sa kanyang pamumuno. Ito po yung kanyang kalakasan, yung kanyang kalusugan, Panginoon, at yung kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Ito po ay inyong matugunan, O Diyos. At nawa matapos niya ang kanyang termino, magkaroon siya ng katapangan, Panginoon, para ihayag ang kanyang damdamin at upang patuloy na ang kanyang sambahayanan, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan, O Diyos. Yes, Lord. Pinapanalangin na rin namin, Panginoon, ang Senado, O Diyos, na tunay nga kayo po ang maging gabay nila, maging ilaw nila, Panginoon, sa malinis at righteous na pamumuno, Panginoon. Kayo po ang umawak sa kanilang mga kaisipan, damdamin, Panginoon. At tunay nga ang kanilang matugunan ay ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan ng buong bansa, Panginoon. Gayun din ang Kongreso, pinapanalangin na rin namin hanggang sa barangay, mga namumuno ng aming bansa. Sila po ay ingatan nyo at patuloy na maging righteous ang kanilang mga pamumuno at maging tapat sa mga mamamayan, Panginoon. At tunay nga na pakaingatan nyo rin, Panginoon, na hindi sila makontamina ng anong pandemyang ito, Panginoon. At nananalangin na rin kami, Panginoon, sa bawat pamilya na sa oras na ito ay nahihirapan, O Diyos, ng kanilang mga kakainin, daramitin, Panginoon, mga personal na pangangailangan na tunay na nahihirapan dahil sa aming ekonomiya, sa aming karanasan ngayon. Tunay nga na kayo po ang siyang tumugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin din namin ang mga OFW na nagtatrabaho, Panginoon, yung mga patira namin na nasa ibang bansa, ingatan niyo po sila at patuloy na ang kanilang pananampalataya ay hindi
mag-wave, Panginoon, bagkos ito po ay maging matatag sila, maging matapang sa pagharap ng anumang problema at anuman po ang kanilang mga naisin, mga dasal. Kayo po ang siyang may kapangyarihang tumugon sa lahat ng ito, Panginoon. Sapagkat tunay nga na walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga dasal ng mga kapatid ay umaakyat sa iyong trono, Panginoon. Kaya Lord, kayo po ang may kakayahang ito po ay sagutin, O Diyos. At pinapanalangin din namin, Panginoon, ang kabuuan ng simbahan ng CDC. Kayo po ang nakakaalam kung ito po ay, kung kailan po ito maitatayo ang building. Ito po ay pag-uusapan pa sa munisipyo, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na kailangang aprubahan para makapagpatayo ng building, O Diyos, at gayon din yung pinansyal na pangangailangan, kayo rin po ang sasagot nito, O Diyos. Kaya Lord, nanampalataya kami na ang lahat ng aming mga panalangin ay tunay nga na iyong diringgin, sapagkat ito ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayanan, Panginoon, na suportahan at sagutin ang aming mga panalangin, Panginoon, sapagkat kayo po ang palaging nakikinig sa aming mga panalangin, sa aming mga hinaing, sa aming mga request, Panginoon. Tunay nga na sa iyo lamang kami umaasa, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa sa inyo po ang katugunan, sapagkat nalalaman niyo, Panginoon, kung ito ay makabubuti o makakasama sa amin, Panginoon. Alam niyo po yan. Kaya nagtitiwala kami na ang Panginoon naming Diyos na sa oras na ito ay nakikinig ng aming panalangin. Kaya po kami sa oras na ito ay patuloy na nagnanais na ang katugunan siya naming makamit sa tamang panahon, sa tamang oras, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na inaasahan namin, Panginoon. Kayo po ang aming pag-asa, kayo po ang aming sandigan, kayo po ang aming protector, Panginoon. At sa iyo kami, Panginoon, umaasa ng mga bagay na aming ipinapanalangin sa iyo. Pagpalain mo po ang gabing ito at sa aming bansa, sa aming mga nanunungkulan, sa aming mga simbahan na nagnanais kami na maiproklama din ang salita ng Panginoon, bagamat hindi kami nakakalabas. Gamitin niyo po ang katulad nito na nakakarating sa iba't ibang dako ang mga salita mo na dapat mapakinggan ng maraming tao, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Ganyan din ang bawat pamilya na sa oras na ito, kayo po ang nakakakita kung sino man po yung mga naghihirap, kung sino man po yung patuloy na dumadaing, Panginoon. Kayo po ang humipo sa kanilang buhay, kayo po ang tumugon sa kanilang mga panalangin, at gayon din, Panginoon, yung mga kapatid na natatakot, may takot, may kahirapan, may mga iniisip na may mga worries, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng comfort, Panginoon, at magbigay sa kanila ng kapayapaan at katugunan sa aming mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito at patuloy na sinasamba, pinupuri ka namin at patuloy na itinataas sapagkat ikaw ang Diyos na palagi namin inaasahan, Diyos na mapagmahal at Diyos na nagbibigay ng pag-asa, kumakalinga, nagmamahal at patuloy na nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming panalangin.
Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang gabing ito at sa lahat ng mga kapatid namin na sa oras na ito ay nakikinig. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.